Masarap hindi. Tigil, tigil. Bea, maawa ka sa akin. Kaya tayo ay dapat magkasama, magpakailanman. Hindi ba ako na ipagbili sa distrito ng Ilaw? Bakit ako nandito? Tapos ka na ba? Kung tapos ka na at wala nang iba, alis na ako. Sandali. Ano? Hindi ka pa basawa? Isang taon na ang nakalipas dahil ako ay may bipolar disorder. Noong manic phase, ang emosyon ko ay sobrang intense at mahirap kontrolin kahit may kasamang matinding pathological na pagnanais na manira. Kaya, pinili ko ang kamag-aral na 2 taon ang bata sa akin, Paulo Santos. Alam kong siya ay salat sa pera, kusa akong lumapit sa kanya. Kung papayag kang makipaglaro sa akin, 1 beses, 100,000 piso. Si. Pagkatapos, sa bawat manic phase, pupunta siya sa aking villa. Ginagamitan ko siya ng iba't ibang kagamitan at minamaltrato. Pinapanood ko siyang nasisira. Saka ko lang nararamdaman ang kasiyahan. Ang sintomas ng manic phase ay gumagaan din. Ito ay tumagal ng 3 taon. Hanggang siya ay kinilala ng pamilya Santos. Pagkalugi ng pamilya Reyes na aksidente si Papa. Sunod-sunod na mga pangyayari ang dumating. Ako nalubog sa utang na ipagbili ako sa distrito ng Ilaw sa Hilagang Isla ibinenta bilang subasta. Akala ko mamamatay ako doon. Sa huli, pero si Paulo Santos ang bumili sa akin. Ginamit niya ang paraang ginawa ko noon sa kanya. Buong gabi, noong hindi ko nakayanin at nahimatay ako. Ako muling isinilang. 2 taon mula ngayon. Siya ay makikilala ng pamilya Santos at magiging bagong mayaman dahil sa ginawa ko sa kanya. Magtatanim ng galit. Hindi ko na dapat siya ganoon tratuhin. Pasensya na hindi mo na kailangang pumunta rito. Bakit? Nagsawa ka na ba sa akin? Hindi. Bakit? O kaya, may nahanap ka bang mas madaling paikutin? Nag-aalala siya na. Baka hindi na siya kumita sa akin sa susunod dahil talagang sobrang kinakapos siya sa pera ngayon para mabayaran ang utang ng kanyang mga magulang na nag-ampon. Kahit magtrabaho siya araw-gabi, hindi pa rin sapat. Hindi rin. ₱200,000. Sa pagkakataong ito, maganda ang ginawa mo. Ang sobra ay sa susunod na. Hindi na. Ang sobra ay pambayad sa gamot. Ang mga sugat mo, kailangan mo pa ring magpatingin sa ospital. Hindi na kailangan. Kung wala ka ng ibang sasabihin, uuna na ako.
Ano ang dapat kong gawin para mapatawad niya ako sa mga ginawa ko dati? Nag-away kayo ni Paulo? Wala naman. Walang nakakaalam ng tunay naming relasyon ni Paulo. Akala ng lahat magkasintahan kami. Gusto mo ng milk tea? Bibili ako. Si, Mas mahalaga ba ang pera kaysa sa buhay mo? At magsasabi ka pa rin wala kang pera? tumigil. Magkano ang utang niya sa inyo? Babayaran ko. 10 milyong piso ang utang niya sa amin. Sasama ako sa inyo sa bangko para mag-transfer ngayon. Pero kailangan ninyong sumulat ng kasulatan na hindi na ninyo siya gagambalain, hindi na ninyo siya guguluhin. Para ma-record ng bangko, no? Mag-transfer ka muna ng 500,000 piso. At pagkatapos, araw-araw kang mag-transfer ng 500,000 hanggang sa mabayaran lahat. Na-transfer ko na. Alis na. Kumusta? 911 ba ito? Ang tatay mo ay baliw. Ikaw naman ay maliit na baliw. Pinatay ng tatay niya ang nanay niya. Kahit ang pamilya Fernandez ayaw na sa kanya. Kamukha niya ang tatay niya. Tiyak napapatay din siya ng iba sa hinaharap. Ang pamilya Santos, isang kilalang pamilya. Hindi na kailangan ang iyong ama at ikaw na isang mantsa. Umalis ka na. Itong batang ito na lang. Dahil inampon ka naming munting hayop, kaya lalong naging malas ang sugal ko. Ano ang kasalanan ng bata? Kung hindi ka nagsusugal ng sobra, hindi sana tayo nagkaroon ng napakaraming utang. May kapal ka pang magsalita? Noon, sinabi ko sa'yo na huwag mo siyang ampunin, pero pinilit mo pa ring ampunin siya. Magpapakamatay ka ba? Kung mamamatay ka sa lugar na madalas kong puntahan, malaking malas. Noong nasa depressive phase ako, hindi man lang nag-attempt magpakamatay. Ikaw na normal na tao, bakit gusto mong mamatay? Depressive face. Luto na ang sinangag. Ang sarap mabuhay, di ba? Huwag kang basta-basta sumuko sa buhay. Maniwala ka, may taong magmamahal sa'yo. Dahil sa'yo, buhay pa ako ngayon. Nagising ka na. Gising ka na. Anong ginagawa mo? Sabi ng doktor kailangan kang maobserbahan sa ospital. Kung nag-aalala ka sa bayarin sa ospital, binayaran ko na yon. Yung ginulpi ka, nagsumbong na rin ako sa pulis. Salamat, ituturing kong utang sa'yo ang bayad sa ospital, babayaran ko sa'yo sa susunod. Bakit hindi mo ako pinapakinggan? Ano? Anong nangyari sa'yo? Akin ka. Dapat sumunod ka sa akin. Depressive phase. Nagkaroon ako ng episode. Umalis ka na. Kailangan ko lang mag-isa. Sandali. Tatawagin ko ang doktor para sa'yo. Dito ka lang maghintay, okay? Babalik ako agad.
Huwag kang umalis. Binibini Bea. Pwede ko bang itanong, yung huling episode mo, kailan yun? Kagabi. Madalas ba ang episodes mo kamakailan? Noong Huwebes ng gabi, nagkaroon din ako. Lahat yon ay sa manic phase. Kagabi naman ay depressive phase. Pwede mo bang ikwento sa akin? Yung mga manic at depressive episodes mo kamakailan? Paano mo napagdaanan? Ayaw mong sabihin? Okay lang, nagtanong lang naman ako, pero yung susunod na tanong, kailangan mong seryosohin, at sagutin ng totoo. Mahal ko, narinig ko na pumunta ka kay Dr. Elena Ramos ngayon. Papa. Noong huling taon, lalong lumala ang sakit ko. Hanggang sa kailangan na akong ikulong ni Papa sa bahay. Pero kahit ganun, hindi niya sinabi sa akin ang nangyari sa pamilya Reyes. Gusto niyang bumili ng cake para sa kaarawan ko. Pero bigla siyang naaksidente at namatay. Mahal ko, si Dr. Elena, tungkol sa sakit mo, ano ang sinabi? Sabi ng doktor, gagaling din daw ako. Mabuti naman. May oras si Papa ngayon, nagluto ng paborito mong ulam. Halika, tikman mo. Sa pagkakataong ito, kahit anong mangyari, aalamin ko ang dahilan ng pagkalugi ng pamilya Reyes at ang dahilan sa likod nito para mabuhay si Papa. Kung maaari. Gusto ko ring tulungan si Paolo na nasa kahirapan din. Paulo, kapag naaprubahan na ang proposal na ito, makukuha natin ang investment. Mababayaran mo na ang utang mo at hindi ka na kailangang magtiis. Sa babaeng yon. Paolo, miss na miss kita. Palitan mo ako sa shift ngayon. Aba, alas 11 na yata. Si Bea na naman ba yan? Pasensya na. Hindi ko napigilan. Uminom na ako ng gamot. At sinira ko pa ang maraming bagay. Akala ko, kaya kong kontrolin ang emosyon ko. Umiinom ka. Kaunti lang. Kaunti lang talaga. Akala ko kapag lasing na ako, matutulog at hindi na ako mahihirapan. At hindi na kita tatawagin. May sakit ka na, umiinom ka pa. Alam mo ba na bawal uminom ng alak kasabay ng gamot? Ang tapang mo namang sumigaw sa akin. Hindi naman. Susunod, magsuot ka ng tsinelas. Bawal mo akong utusan. Anong ginagawa mo? Ang laruan ay hindi masunurin. Konting disiplina lang. Ganito ba ang pag-alis?
Masakit ba? Paano ito? Huwag kang gumalaw. Ikaw, huwag kang gumalaw. Bakit ko ba siya pinapunta ulit? Gising ka na. Pasensya na. Lasing ako kagabi. Kagabi, may masakit ba sa katawan mo? Wala. Yung itsura mo, baka naman may ginawa akong mas malala kagabi. Uy, hubad ka na ng damit. Nag-relapse ka na naman? Ang lala ng sugat mo. Benditahan kita. Ito ay gamot para sa peklat. Effective yan. Sa unang pagkakataon, nakikita ko ang katawan niya habang gising ako. Paolo. Tayo. Gusto mo bang subukan ang ibang paraan ng pakikitungo sa isa't isa? Anong paraan? Paano kung magkaibigan? Gusto mo bang tapusin ang relasyon natin? Hindi naman gaano. Bea, sa tingin mo ba, ako ay isang bagay na pwedeng tawagin at itapon kung kailan mo gusto? Ayaw mo na sa akin. Pwede mo akong itapon ng walang awa. Hindi ko naman naisip yon. Pero hindi ba ginagawa mo na yon? Sa ayaw ko lang pilitin. Bea, hindi ko tatanggapin na maging magkaibigan lang tayo. Ayaw niya kahit maging magkaibigan. Galit pa rin siya sa akin. Ang ibig mong sabihin, dati kang kasama ni kaklase Paulo, pinilit mo siya, at ngayon ayaw mo na siyang pilitin. Gusto mo siyang maging kaibigan, pero hindi niya tinanggap. Sa tingin mo, gaano ba niya ako kinaiinisan? Ayaw na nga niya akong maging kaibigan. Pero sa tingin ko, sa sobrang pag-a-adjust niya sa'yo, imposibleng kinaiinisan ka niya. Kaibigan. Dahil hindi mo alam kung ano ang ipinilit ko. Baka, ang ibig sabihin ni kaklase Paulo, hindi siya ayaw makipagkaibigan sa'yo, kundi ayaw niyang kaibigan ka lang. Ha? Naintindihan ko na. Naintindihan ko. Gusto ka niya. Kaya gusto mo siyang maging kaibigan. Siyempre hindi siya pumayag. Nagkaroon ng feelings dahil sa pwersahan. Hindi, imposible yata. Walang imposible, Bea, kaya mo pala yan. Imposible yata. Gusto mo pa siya? Yung mga mayayaman na ganyan mahilig maglaro ng damdamin ng iba, tulad ni Lena, na lumapit sa'yo dati.
Wala ka bang ibang pwedeng magustuhan? Naaprubahan na ang proposal. Sa dinner, tayo mismo ang pupunta para pag-usapan. Sa pagkakataong ito, dapat okay na ang investment. Kuya Paulo, sineseryoso kita. To ang mahalaga. Yung Bea, na ganyan ang trato sa'yo. Leo. Ako at si Bea. Kusang loob ko yon. Mahal ko, Alam ko, dati kasi ayaw mong pumunta sa mga ganitong party. Mamaya, humanap ka na lang ng lugar kumain ka. Huwag mo akong sundan makipag-socialize. hindi na. Gusto ko lang sumama sa'yo, Papa, para makakilala ng maraming tao. Mula nang mangyari ang trahedya sa pamilya Reyes sa nakaraang buhay, may 3 taon pa. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang mangyari ito muli. Sige, sumama ka na lang sa akin, Papa. Ginoong David, may naghahanap sa inyo. Mahal ko, may aasikasuhin si Papa. Sandali lang. Binibini, Bea. Matagal na tayong hindi nagkita. Sino ka? Kahit hindi mo ako kilala, pero nakita na kita sa phone ni Paolo. Noong para sa investment, natulog siya sa akin. At ano? Binibini, Bea. Sa aming grupo, walang masyadong restrictions. Ang mga laruan ay pwedeng palitan. Basta ibigay mo sa akin si Paolo. Maari kitang ipakilala sa mas kawili-wili kaysa sa kanya masunuring laruan. Hindi siya laruan. At hindi ako kasali sa grupo nyo. Binibini, Bea. So ibig sabihin, ayaw mong makipagpalit? Kung hindi man magkasundo, wag sanang magkasakitan. Pwede pa kitang bigyan ng regalo. Binibini, Bea. Yung nangyari noong araw na iyon, nakakuha ako ng video. Gusto mo bang panoorin? Medyo exciting ang eksena. Ikaw. Nangahas kang manakit sa akin? Akala mo ba kung sino-sinong lalaki ang hahanapin ko, ay akala ko si Paolo. Kung hindi ka naman naniniwala, bakit mo ako biglang sinaktan? Sinaktan kita dahil gusto ko. Kailangan pa ba ng dahilan? Ikaw, Pinapayuhan kita, huwag mo akong galitin. Hindi ako yung tipo na basta-basta na lang inaapi. At saka, kung may gagawin ka pa kay Paolo sa susunod, hindi kita pakikitunguhan ng maayos. Bea, sobra naman ang tiwala mo sa sarili mo. Hindi mo ba alam kung anong sakit mo? Anong silbi ng pagmamahal ni Ginoong David sa'yo? Baka isang araw, ikaw ang magpapabagsak sa pangkat Reyes. Pinapayuhan kita. Mas mabuti pang ipagamot mo na ang bipolar disorder mo na bigla na lang sumusulpot para hindi ka na makapanakit ng iba. Tumahimik ka. Ano ba ang sinasabi mo? Ginoong David, Nasabi ko lang yun dahil sa init ng ulo ko. Nasabi lang? Para bang pwedeng bastusin ang mahal ko? Tawagin mo si Ginoong Marco Garcia. Tingnan natin kung paano siya magturo ng asal. Ginoong David, pwede akong humingi ng tawad kay Binibini Bea. Sinaktan din niya ako kanina. Tapos na ang usaping ito. Ano sa tingin mo? Hindi. Ginoong David. Si Lena, kakabalik lang sa pamilya Garcia. Marami pa siyang hindi alam ng mga patakaran. Simula ngayon, hindi na namin siya papayagang sumama sa mga ganitong pagtitipon. Ang pamilya Garcia ay magbibigay ng kompensasyon kay Binibini Bea. Para sa akin, sana kalimutan na lang ito. Kalimutan na lang. Say, Eddie, kalimutan na lang. Simula ngayon, ipapahinto ko sa pinuno ng pamilya ang lahat ng iyong posisyon sa pangkat Garcia. Hindi mo na pwedeng gamitin ang mga resources ng pamilya Garcia para sa kahit ano. Kung magkakamali ka ulit, hindi ka natutulungan ng pamilya Garcia. Bakit? Sinabi ko lang naman ng ilang salita kay Bea. Dahil inaway mo, ang taong hindi dapat inaaway. Huwag gumalaw. Ikaw pala. Si Binibini Bea ay hindi tapat. Nag-report ka sa pulis. Kaya kami, hinahanap ng pulis.
Kung gusto mo ng pera, bibigyan kita. Ayaw ko ng pera. Basta, gagawin mo ang isang bagay para sa akin. Ang pag-report mo sa pulis. Hindi ko na iyon papansinin. Anong bagay? Lumayo ka kay Paulo. Wala nang kontak sa kanya kung magagawa mo iyon. Ang utang sa akin ni Paulo, pwede ko nang kalimutan. Bakit? May galit ka ba sa kanya? Ilang beses na akong napasok sa libro at muling isinilang. Hindi maniwala na hindi kayo mapaghihiwalay. Hindi iyon mahalaga. Tandaan mo lang ang sinabi ko. Kung hindi, sa susunod na lugar, nalilitaw ako. Ay ang silid kung saan ka natutulog. Pangako ko sa iyo. Alice, Lahat ng papasok sa party ay sasailalim sa pagsusuri sa seguridad. Hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan. Paano siya nakapasok? Bakit ka nandito? Hinihintay kita. Hintayin ako? Mag-usap tayo. Tungkol saan? Tayo. Ipagpatuloy natin ang dati nating relasyon. Anong sinabi mo? Nagsimula ako ng negosyo ngayon. Kulang pa rin ako sa pera. Kaya, Ate Bea, pwede akong maging katulad ng dati. Para sa iyong kasiyahan. Nagdesisyon na ako. Sa buhay na ito, hindi ko napipilitin si Paolo. Gawin ang mga bagay na iyon. Tumanggi ako. Hindi mo na ba gusto ang mukha at katawan ko? Gusto mo bang paglaruan kita? Ang lasa na iyon ay dapat hindi maganda. Kailangan kita. Ng pera? Sige, pero tataasan ko ang pusta. Hindi lang ang itaas ng katawan mo ang lalaruin ko. Pati ang 200,000 piso bawat isa. Paano? Itaas na bahagi ng katawan. Iyon na ang hangganan niya para sa pera na kaya niyang tanggapin. Tiyak na ito ay magpapahinto sa kanya. Sige. Makikipag-ugnayan ako sa iyo muli. Paano siya pumayag? Nalaruin ako. Baka may pumasok sa katawan niya. Ayaw ni kaklase Paulo na maging kaibigan ka. Tiyak na gusto ka niya. Kaya nang sabihin mong maging magkaibigan, syempre ayaw niya. Uy, Paolo. Huwag mo siyang tawagan. Uy. Tiyak na may nangyari. Sinabi ni Leo Cruz na nagtatrabaho si Paolo dito, sa ganitong kapaligiran. Oy, batang babae. Unang beses mo sa bar? Bakit ang dami mong suot? Gusto mo bang samahan ka ni Kuya? HMM. Nasaan si Paolo? Kung gusto mo, pwedeng tawagin ni Kuya si Paulo ngayon. Huwag gumalaw, manahimik ka. Ang nasa likod mo, kung hindi ka natatakot sa pamilya Reyes, pwede kang maghanap ng iba pang tao para subukan. Si Binibini Bea pala. Kayo. Tigilan mo na ang daldal. Tinanong kita, nasaan si Paolo? Ang tatay mo ay baliw. Ikaw ay munting baliw. Ang pamilya Santos ay isang kilalang angkan. Hindi kailangan ang tatay mo at ikaw na isang mantsa. Paolo. Paolo. Paolo.
Iniksyonan ng pasyente ng isang dosis ng pampaganya sa sekso. Kailangan ng gamot para maibsan. May mga mababaw na sugat, hindi naman malala. Salamat, Doktor. Uminom ka muna ng gamot. Masakit? Ayoko. Ayaw ko. Sabi mo makikipag-ugnayan ka sa susunod. Kailan? Ha? Gawin nating mas malinaw. Isang beses sa isang linggo, okay? Oo. Di mula ngayon. Pupunta ako tuwing weekend. Ano ba ang sinang-ayunan ko? Binibini Bea. Kapag nangako, dapat tuparin. Hindi naman siguro natatakot ka. Kung ganoon, huwag kang iiyak sa oras na iyon. Sa ngayon, laktawan muna natin ang weekend na ito. Hintayin mong gumaling ka muna. Nag-set up ako ng bagong silid. Handa ka na ba? Ito ang study room ko para sa pagpipinta. Hindi ito storage room. Kundi isang art studio. Ano sa tingin mo? Maganda, di ba? May isang bagay. Gusto kitang kausapin. Ano iyon? Gusto kitang maging modelo ko para sa life drawing. Bumuti na ang kondisyon ko. Hindi na kita gagawin tulad ng dati. Kaya. Kaya gusto kitang maging modelo. Tulad ng napag-usapan natin. Bawat isang sesyon. 200,000 piso. Ano sa tingin mo? May pera si Binibini Bea. Siyempre gusto ko. Ede. Ubaran mo na lahat. Gagamitin ko ba? Anong pose? Nakaupo ka lang dito. Guwapo ka na.
nangyari sa'yo? Lumayo ka, wag mo ko hawakan. Bea, ako, to. Ako si Paulo. Huwag kang matakot, nandito ako, huwag kang matakot. Bea, bakit hindi ka nakikinig sa akin? Bakit kailangan mo pa siyang makita? Pinigilan ko kayo ng 12 ng beses. Bakit kayo nagkakasama pa rin? Gusto ko lang tapusin ang misyon ko para magsama ang pangunahing aktor at aktres. Bakit hindi kayo sumusunod sa gusto ko? Patayin na lang lahat. Lahat patayin. Kung mamatay ang malaking kontrabida at ang pangunahing aktres, bubuho rin ang mundong ito. Mawawala rin ang host. Hindi na makakabalik sa tunay na mundo. Sa nakaraang 12 ng beses mo, ang naipon mong yaman at puntos, mawawala rin kasama. Kung ganoon, kailangan kitang bigyan ng leksyon. Bea, tingnan mo ang ginawa mo. Wala akong nilagay na kamera sa pulang silid. Paano nakuha ang mga larawang ito? Sabihin mo, pinilit mo ba siyang gawin yan? Oh, ikaw. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Lolo, kasalanan ko ito. Napagtanto ko na ang bigat ng problema. Siya ang aking modelo ng katawan. May maayos kaming relasyon. Kung ganoon, magbigay ka sa kanya ng isang malaking halaga ng isang beses. Isama mo na ang kompensasyon mo dati. Huwag ka nang makipag-ugnayan sa kanya. Sa mga taong ito na si Paulo ay walang-wala. Madalas siyang makaranas ng masasamang bagay. Hindi ko kayang manood lang. Sa tingin ko, hindi ko magagawa yan. Ikaw, papatayin kita, anak na walang utang na loob. Papa, kahit ano pa ang gawin ni mahal ko, hindi mo dapat saktan. Hindi ko pa siya natatamaan. Bigla ka nang sumugod. Ang nakakahiyang gulo na ito, dahil lahat sa'yo. Ang mga kabataan talaga, marunong magsaya. Seryosohin mo to? Papa, baka naman. Si Paulo, gusto niya ang ganong trato ni mahal ko sa kanya. Ano yung sinasabi mo bilang ama? Mula ngayon, manatili ka sa bahay buong araw. Kung wala ang pahintulot ko, huwag kang lalabas kahit saan. Narinig mo ba? Lolo, talagang desidido si Lolo na ikulong ako. Pupunta ako sa Fengcheng bukas para sa trabaho. Makakabalik ako sa loob ng 2 araw. Makakarating ako sa weekend. Ikaw, makakarating ka. Ako, hindi sigurado. Oy, Leo Cruz, Bea, si Paulo ay nakakita ng mga maniningil ng utang sa Fengcheng. May nangyaring masama. ano? May importante akong gagawin ngayon. Kailangan kong lumabas saglit. Paumanhin, binibini Bea. Sinabi ni Ginoong Reyes, hindi ka maaaring pumunta kahit saan. Pwede naman akong pumunta sa banyo, di ba? Sasamahan ko kayo, binibini Bea. Magandang araw. Ang tawag na iyong ginawa ay naka-off na. Nahanap mo na ba doon? Wala dito. Hanapin, magpatuloy. O sige. Paulo. Paano ka nasugatan? Paolo, huwag kang matulog. Paolo, Paolo, huwag kang mawalan ng malay, Paolo. Paolo. Nandoon pa rin ang mga iyon sa labas. Paolo. Tumagal ka pa ng kaunti, malapit na itong matapos. Tumagal ka pa ng kaunti.
Nahanap ko na, narito siya. Nasugatan siya. Ito si Binibini Bea Reyes ng Pamilya Reyes. Noong unang panahon, may kasunduan ang dalawang pamilya. Ipinasya para sa inyong kasal. Kuya, huwag kang umalis. Kuya, huwag mo akong iwan. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos siya. Bea, Nasugatan ka. Huwag kang kumilos. Ano ang kailangan mo? Tutulungan kita. bakit ka nandito? Ako. Bakit ka pumunta sa Fengcheng? Si Leo Cruz ang tumawag sa akin. Sabi niya nasugatan ka. Kaya nag-aalala ka sa akin. Ako. Kaya nag-aalala ka sa akin. Gusto kong marinig ang sagot mo. Oo, nag-aalala ako. Nag-aalala ka sa akin tungkol saan? Bakit ko siya dapat alalahanin? Dahil ba sa pagkakasala? Akala ko. Dapat ay malinis na tayo sa isa't isa. Pero parang lagi. Siya ang humihila sa akin pabalik. Tigilan mo na ang pagtatanong. Kasalanan ko. Huwag kang umiyak. Hindi na ako magtatanong. Huwag ka nang umiyak, okay? Mukhang ako ay nakatakdang. Mahulog sa iyong mga kamay. Lolo, ako ito. Okay na siya. Alam ko, okay lang. Hindi mo kailangang mahirapan siya dahil sa akin. Malapit na akong mag-mission na espesyal. Kung may mangyaring hindi inaasahan, ituring mo na lang, ang nangyari noon ay parang hindi nangyari. At huwag mong sabihin kay Bea ang mga bagay na iyon. Tungkol naman sa Pamilya Santos at Pamilya Fernandez. At ang tungkol sa aking kapatid. Kailangan ko pa ang iyong tulong sa pakikipag-usap. Salamat, Tito David, sa pagsama sa akin pauwi. Sino bang tito mo? Huwag kang basta-basta tumatawag. Papa, Hindi ba't sinusustentuhan ka ng mahal ko? Bakit ang gusgusin ng damit mo? Nakakahiya naman kay mahal ko kapag lumalabas kayo. Pero ang tangkad at matipuno mo naman. Sapat na. Ang gwapo ng mukha mo. Kaya pala gusto ka ni mahal ko. Pero kung ikukumpara noong bata ako, kulang ka pa. Bahala na. Wala tayong magagawa, mahal niya kasi. Bumalik na kayo. Lolo, Papa. Pasensya na po, Lolo. Pinag-alala ko kayo. May masakit ba sa'yo? Na-check na ba ng maayos? Na-check ko na po. Ang mahigpit kong lolo ay hindi ako sinisi. Wala yan. Maliit na sugat lang sa balat. Pero, si Paulo, para iligtas si mahal ko, bali ang tadyang. Natakot ka. Magpahinga ka na lang dito sa bahay. Bukas, papuntahin natin si doktor para i-check ka. Ang kulit mo talaga. Mahal ko, ang lolo mo, matalas ang dila pero mabait naman. Alam niyang pumunta ka sa Fengcheng at buong gabi siyang nag-alala. Papa, Ano yan? May masakit ba? ang nagdulot ng pagkawasak ng aking pamilya noong nakaraang buhay, ang totoong salarin. Hahanapin ko siya at ilalantad. Wala naman akong binili kamakailan. Baka may nagbigay. Bakit andito ang mga ito? Sino nagbigay? Sino? Hindi pwede, huwag dito. Nasaan ang gamot? Uminom lang, ayos na. Nasaan ang gamot ko? Bea!
Hindi pwede. Si Paolo iyon. Paolo, ayos lang. Umalis ka muna. Kailangan mo ng tulong? Gusto ko siyang sirain. Hindi pwede, hindi dapat ganito sa iyo. Kaya ko, Ate Bea. Pumunta tayo sa dating pulang silid mo. Okay lang? Gusto kong ulitin ito sa kanya. Hanga sa kanya. Ang gandang ekspresyon niya kapag sira-sira at hindi na matiis. Sisiraan siya. Hindi pwede, hindi na dapat maulit. Huwag mong pigilan, pwede kang. Gawin mo sa akin ang kahit anong gusto mo. Ate Bea. Huwag mo sa akin ito. Hindi ko mapipigilan. Kusang loob ko ito. Bea, huwag kang umiyak. Okay lang, ito ang gusto ko. Maghugas ka ng mainit na tubig mamaya, makagaan ang pakiramdam mo. Pasensya na. Sobra ang pagkakabigat ko. Hindi mo rin kasalanan. Ako dapat ang mas may kasalanan. Kapag inaatake ka ng sakit mo, saka lang kita maakit. At magtagumpay ang masasamang plano ko. Ikaw, bakit mo hinayaang ganyan kita tratuhin? Dahil gusto ko. May pagka-masochist ka. Binabawi ko. Pero sa susunod, hindi na dapat ganito. Magpapadala ako sa'yo ng 200,000 piso. Ikaw na ang maglagay ng gamot. Gusto ko lang maging aso mo. Ate Bea, bakit hindi mo pa maintindihan? Nakatadhana tayong magkasama hanggang kamatayan. Gusto mo bang mamuhunan kay Kuya Paolo? Oo. Magkano ang kulang sa proyekto? Kaya kong punuan lahat. Ikaw? Sabihin mo na lang ng diretsyo. Bea, ang aktibo mong pagtulong sa akin, baka naman nagkagusto ka na kay Kuya Paolo? Gusto ba? Parang. Hindi ko alam. Pero nang malaman kong nasa panganib siya, ang katawan ko ang naunang kumilos kaysa sa emosyon. Gusto ko siyang tulungan. May utang ako sa kanya. Balanse na tayo. Sige, ako na muna ang magpasalamat para kay Kuya Paolo. Masend ko sa iyo ang kontrata mamaya.
Kapag wala kang problema pagkatapos mong tingnan, mag-set tayo ng oras para pumirma. Huwag mong sabihin kay Paulo ang nangyari ngayon. Sabihin mo na lang na isang kaibigan mo ang namuhunan. Oo, huwag kang mag-alala. Kuya Paulo, sinabi ni Bea na mamumuhunan siya para sa iyo. Papa, Oy, andyan ka na pala, mahal ko. Ngayon, ano naman ang dala mong masarap para kay Papa? ito ang manok na native na niluto ni Aling Nena mula sa palengke kaninang umaga. Kahit gaano ka busy, dapat alagaan mo ang sarili mo. Mabuti? Ang sweet ng mahal ko. Dala mo ang swerte sa pagdating mo, at may malaking proyekto ang kumpanya natin na may bagong pag-unlad. Malaking proyekto. Oh. Iyon ba ang proyektong balena? Paano mo nalaman? Hayes, sinabi sa akin ni Lolo. Ah. Ang pagbagsak ng pangkat Reyes ay dahil sa pagtagas ng mahalagang sikreto ng proyektong balena na nagdulot ng pagbagsak ng stock market at idineklarang bangkarota ang kumpanya. Naaksidente si Papa at nagkasakit ng malala si Lolo. Kaya kahit ano paman, gagawin ko ang lahat para pigilan ito. Umuwi ka na? May aasikasuhin pa ako? Papa, maghanda tayo ng dalawang plano kung sakali. Kung sakaling manakaw ang impormasyon ng kumpanya, malaki ang mawawala sa atin. Huwag kang mag-alala, hindi mangyayari iyon. Ang mga gumagawa ng proyektong ito ay mga veterano ng kumpanya natin, kaya tiyak na hindi ito mananakaw. Hindi ba ito pag-iwas sa problema? Walang masama sa pagiging maingat. May ideya ako. Magandang ideya iyan. Hindi ko akalain na lumaki ka na, mahal ko, at nag-iisip ka na para sa kumpanya. Sige, susundin ka namin. At gagamit tayo ng panlilinlang. Ang taong ito ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na napakapamilyar. Mula ngayon, Bea, sumali sa atin sa proyektong Balena bilang pangunahing miyembro ng koponan para mag-develop ng proyektong ito ng sama-sama. Marami pa akong hindi alam. Sana gabayan ninyo ako. Bakit wala si Supervisor Carlos? Pinasama ko kay Leo para mag-field study. Mahal ko, pag-aralan mo muna ang proyekto kasama ang iba. Oh. Uy, Carlos, magpapakahirap ka at si Leo mag-isa kayong mag-develop doon ng isang buwan. Ano pa ang kulang diyan? Ipapadala ko sa iyo mamaya. See? Oy, Bea, puntahan mo si Paulo, si Aling Maria. Noong nakaraang araw sa ospital, bigla na lang lumala ang sakit at pumanaw. Si Kuya Paulo ay sobrang kalmado. Akala ko handa na siya sa isip. Pero ngayon, bigla ko siyang hindi na makontak. Paulo. Ako ito. Bea. Si Leo ang nagpadala sa iyo. Nag-aalala siya sa iyo. Ikaw? Dahil lang sa kahilingan ni Leo, kaya ka pumunta. Uwa. Bea. Wala kang pagmamahal sa akin. Lasing ka. Malamang. Ate Bea. Mahalin mo ako ng husto, okay? Ikaw lang ang meron ako.
Lolo, Papa. Bea, buti nandito ka. May sasabihin ako. Papa, masakit ba ang mata mo? Medyo hindi komportable. Sinabi ko na sa iyo dati, kailangan mong putulin ang relasyon. Kay Paulo aayusan kita ng mapapangasawa. Lolo, hindi ko tatanggapin ang arranged marriage. Ikaw, Mahal ko, hindi mo alam ang mga bagay tungkol sa pamilya ni Paulo. Ang kanyang ama ay isang direktang inapo ng pamilya Santos at siya ay may sakit noon. Nagpakamatay sila ng kanyang asawa. Iniwan si Paulo at ang kanyang kuya. Pagkatapos, ang kuya ni Paulo ay dinala ng pamilya Fernandez at si Paulo. Sa loob ng 2 taon, pinalayas siya sa pamilya Santos. inimbestigahan ko siya. Natuklasan ko na may kakaiba sa kanyang pagkatao. Sino ang makakasiguro na hindi siya matulad sa kanyang ama? Gumawa ng isang bagay na baliw. Ang alam ko lang ay inampon siya dahil ang kanyang ampon na ama ay may malaking utang. Kailangan niyang tumulong sa pagbayad, pero hindi ko alam ang kanyang nakaraan. Na napakalungkot. Kaya hindi ako papayag na maging kayo ni Paulo. Lolo, pero may sakit din ako. Ano ang sinasabi mo? O sa tingin mo ba ay may bipolar disorder ako? Walang kakayahan na magmana ng negosyo ng pamilya Reyes, kaya gusto mo akong ipakasal agad. Lahat ng ito ay para sa iyong ikabubuti. Lolo, alam ko na magkakapamilya tayo. Ginagawa mo ito para sa akin. Pero miyembro rin ako ng pamilya Reyes. Ang proyektong Balena ay ilulunsad na. Kapag naipahayag na ito ay isang malaking hakbang para sa pangkat Reyes. Gusto kong subukan. Ayoko ring gumamit ng arranged marriage upang masiguro ang aking kinabukasan. Kung magagawa mong matagumpay na ilunsad ang proyektong Balena, kung gayon, maaaring kanselahin ang arranged marriage. Ang kinabukasan ng pangkat Reyes ay maaaring ibigay sa iyo. Si Jisundo. Bakit mo ako tinawagan ng ganitong oras? May kailangan ka ba? Nasa baba ako ng bahay mo. Malamig na yung gabi. Anong ginagawa mo rito? Gusto kitang makita. Ang puso ay sakim. Gusto ng higit pa. Gusto kong mahalin mo ako ng mas sobra. Umuwi ka na. Masyado ng gabi. Matutulog na ako. Hihintayin kita rito hanggat hindi ka bumababa. Sige, ngayon, nagkita na tayo. Pwede ka nang umuwi. Umuwi ka at maligo ng mainit. Huwag kang magkasakit. Naku, Bea. Nagpapakasama ka. Puno ang isip mo ngayon ng batang katawan ng iba. Sana hindi na lang ako nag-ayos.
Bea, huwag kang matakot. Nandito ako. Buti na lang walang nangyari. Bea, ganyan ba ako sa paningin mo? Ano bang sinasabi mo? Lolo, Ibigay mo ang telepono sa lalaking iyon, bilis. Sino? Bilis! Alam ko na nasa tabi mo siya. Ako. Hoy, Chairman Reyes. Kung talagang gusto mong makasama si Bea, bumalik ka sa pamilya Santos. Patunayan mo sa akin. huwag mong pakinggan ang lolo ko. Sige. Ipinapangako ko sa inyo. Ate Bea, may isang kumpanya sa ibang bansa, 10 minuto ang nakalipas. Nag-announce lang ng bagong produkto. Ang pangunahing programa at ang ating proyektong balena ay halos magkapareho, dumating na nga. Ano ang sabi ng project team? Nagkaroon lang ng meeting. Hinihintay ka nila. Paano nangyari ito? Nasa final stage pa lang tayo. Pupunta na ako doon ngayon. Bea, muli mong haharapin ang krisis ng pamilya Reyes. Hindi mo pa rin matatakasan ang kapalarang ito. Nakatakda kang tahakin ang iyong landas at maging kasama ang tunay na bida, si Daniel. Hindi mo ba sinabi na hindi magkakaproblema ang proyekto? Ano ang nangyayari ngayon? May kumpanyang nauunang naglunsad. Papa, Lolo, aalamin ko ang tungkol dito. Anong silbi ng investigasyon mo? Kahit i-relaunch ninyo ang proyekto, mapapasama pa rin sa plagiarism at pandaraya. At ang pangkat Reyes ay 1 buwan nang nag-announce. Ngayon, naapektuhan na ang presyo ng stock. Ay nako. Hoy, Mang Tonyo, ako to. bakit hindi mo sinabi kay Lolo na may backup plan tayo? Ang nalik ay peke. Papa, alam ko kung sino ang nagtraidor ng impormasyon. Sino? Manager Santos. Manager Santos. Oh, Isa siyang veterano ng pangkat Reyes. Paano siya? naunahan ang proyekto. Ang pangkat Reyes ay nasa pinakamagulong panahon. Kung mas natural ang reaksyon ni Lolo, mas madali itong paniwalaan ng kabila. Sa oras na ito, malalaman natin kung sino ang tunay na utak. Kamakailan, hindi ba? Inagaw mo ang proyekto ng Pangkat Santos? Hindi naman inagaw. Gusto ko lang patunayan sa iyo na ang mga tao sa pamilya Santos ngayon ay pawang walang silbi. Anong sinabi mo? Anak ka lang ng isang baliw. Sige, basta kung karapat-dapat ka, ibibigay ko sa iyo ang pamilya Santos. Mukhang may sulat sa harap ng bahay. Sa iyo ba iyan? Hindi ko talaga inaasahan. Ikaw pala ay may kinalaman sa pamilya Santos. Ang lupit ng pagkatao mo. Bakit ka kumagat kay Bea noon? Maaaring hindi ka maniwala, pero sa totoo lang, nabubuhay ka sa mundo ng isang libro. Ikaw ang malaking kontrabida ng librong ito. Siya ang pangunahing aktres. May sarili siyang pangunahing aktor. Hindi kayo itinakdang magsama. Kung pipilitin mong baguhin, magdudulot lang ito ng trahedya sa kanya. Ngayon, ang krisis ng pangkat Reyes ay simula ng trahedya. Susunod ay mas marami pang aksidente ang naghihintay sa kanya. Nasaan si Lolo? Si Lolo ay hindi maganda ang pakiramdam. Kayong dalawa ni Binibini Bea ang mauna ng kumain. Manong Ben, ikaw na magdala ng pagkain kay Lolo. Opo. Ay, mahal ko. Pasensya na, mahal ko. Sa susunod na taon, sa iyong kaarawan, gagawan ka ni Papa ng malaking selebrasyon. Papa, hindi ba ito espesyal na panahon? Sa ganitong paraan lang, maiisip ng iba na may problema talaga ang pamilya Reyes. Oh,
Kumusta? Hindi ako pwedeng matagal sa labas ngayon. Alam ko. Ihahatid ko lang ang regalo at aalis na. Ito ba ay ang painting ni Guro Irene de la Cruz? Oo, alam kong gusto mo talaga ang kanyang mga painting. Ang tema ng painting na ito ay tinatawag na pagtubos. Para kong nakita na ang eksenang ito sa isang lugar. Kahit na nakatakda na akong mamatay ng malagim, babaguhin ko pa rin ang lahat. Ay itong tao. Sa kalsada sa harap ng apartment, nakuha ng CCTV, pero walang nakakuha ng mukha. Napakalakas ng counter-surveillance niya. Huling nakita sa labas ng squatter area, alam mo naman na walang CCTV doon. Bihasa na ito. Sa hugis ng katawan, malamang higit 180 cm, baka may laban din. Kunin mo ito, i-check mo sa CCTV, malapit sa pangkat Reyes, itugma sa mga taong lumabas. Tingnan kung may tugma sa hugis at lakad. Ibig mong sabihin, sabay kang tinatarget ng taong ito at si Bea. Bakit? Ikaw ang malaking kontrabida ng librong ito. Si Bea ang pangunahing babae. Trahedya lang ang idudulot mo sa kanya. Ngayon, ang krisis ng pangkat Reyes. Simula na ng trahedya. Mahahanap ko siya. Mahal ko. Ayon sa sinabi mo, hindi tayo gagawa ng anumang tugon. Ngayon, nasa pinakamababa na ang pangkat Reyes. Malapit na. Papa, 2 araw mula ngayon, magkakaroon ng product launch, pangkat Reyes, inaanyayahan ang lahat. Si Kamakailan, ang Pangkat Reyes, na patuloy ang pagbaba ng stock, nag-anunsyo ng product launch. Ngunit ayon sa balita, ang 5 taong pag-develop ng kanilang bilyon-bilyong core project. At noong nakaraang buwan, ang CA na inilunsad na research project ay may mataas na pagkakahawig. Upang isipin ng iba na sila may pag-asa pa. Nag-aagaw buhay. Si Paulo, sa tulong ng pangkat Santos, ay nag-iimbestiga sa inyo. Hindi dapat ikabahala, mag-ayos, sa ganitong engrandeng event. Hindi pwedeng, wala kami. Opo. Maligayang pagdating po sa inyong lahat sa aming kumpanya. Ang pinakabago naming proyektong teknolohiya. Ang paglulunsad ng bagong proyektong Balena. Ang proyektong ito ay 5 taon naming ginawa, pinagsama-sama ang aming pinakamahuhusay na mananaliksik. Na may pinakamataas na pamumuhunan sa pananaliksik at pag-unlad. Kahit ilang beses pa, kahit anong pilit ninyo, ibabalik ko ito sa tamang landas. Bea Reyes, ito ang parusa sa pagsuway. Binibini Bea. Sabi mo ito ay sa Pangkat Reyes, proyektong 5 taong pinag-aralan. Ngunit bakit ang kabuoang programa nito ay katulad ng lihim ng CA na inilabas noong nakaraang buwan, ay 80% ang pagkakatulad? Maaari bang itanong kung ang inyong development team ay iisa? Ito ay lantarang plagiarism. Tingnan ninyo ang kanilang brochure, pati ang itsura ay pare-pareho. Binibini Bea, pakipaliwanag po. Ang pangkat Reyes ay hindi nangungopya at hindi maaaring manggopya. Ang larawang ito ay gawa ng Guro Irene de la Cruz, ang kalaliman ng dagat. Nakipag-ayos na kami kay Guro Irene ng eksklusibong karapatang gamitin. Kaya naisip ko rin, kung ang CA ay walang karapatang gamitin. Ginamit ang larawang ito bilang kanilang promotional design, ito ba ay itinuturing na plagiarism? Ang disenyo ng lihim ng CA ay inspirasyon ng mga pintura ng medieval Europe at ng mga painting ni Guro Irene de la Cruz ay walang direktang kaugnayan. Ngunit ang bagong proyektong Balena ng Pangkat Reyes ay sa pangunahing programa. Kinopya ang sa amin. Sa wakas ay lumitaw. Sino po kayo? Ako ang pangunahing responsable ng proyektong lihim ng CA. Maaari kong gamitin ang buong prospekto ng CA bilang garantiya. Ninakaw ng Pangkat Reyes ang aming pangunahing disenyo ng programa. At pagkatapos naming mailista sa merkado, pinili pa rin nilang magdaos ng press conference. Walang hiya. Ganap naming popondohan ang iyong pananaliksik sa proyektong lihim. At ibibigay namin sa iyo lahat ng mga dokumento na may kaugnayan sa proyekto. Sa ganitong magandang kondisyon, makakahanap ba kayo ng isang itinapon ng pamilya Garcia na tulad ko? Ang tanging kondisyon,
ay kailangan mong sundin ang mga dokumento ng proyekto na ibibigay namin sa iyo sa iyong pananaliksik. At kailangan mong makamit ang pag-replicate ng higit sa 75%. Sa oras na yon, ikaw ang unang mag-ipo. Ang pangkat Reyes ay haharap sa pandarambong. Masisira ang reputasyon at tatanggalin sa industriya magpakailanman o mapuputol ang daloy ng pondo. At malapit ng mabangkarote sa oras na yon. Bibigyan pa namin kayo ng dagdag na 300 milyong piso. Sige, pumapayag ako. Ang kahihiyan noong araw na iyon ay babayaran ko sa iyo. Gusto ko pang mas malala ka sa akin. Bakit naglakas loob pa ang pangkat Reyes na magdaos ng press conference na ito? Nabalitaan ko na si Binibini Bea ay may bipolar disorder. Nagkakaroon siya ng psychosis paminsan-minsan. Ang ganitong uri ng tao ay maaaring ituring na tagapagmana. Sa tingin ko, ang pangkat Reyes ay malapit ng matapos. Pia, kung aalisin mo ang press conference at hayagang humingi ng tawad sa amin ng CA at aminin ang inyong pandaraya, bayaran ang aming pinsala, maaari kong isaalang-alang na hindi na kayo kasuhan. Hindi siya. Kung may ganoon siyang plano, hindi sana siya naghamon sa akin sa party noong una. May ibang tao sa likod niya. Hindi pa sapat. Paano kung piliin kong hindi humingi ng tawad? Kung gayon, asahan mong kakasuhan ka at makukulong at hindi ka na makakalabas sa buong buhay mo. Bakit hindi mo siya tinulungan? May paraan siya. Anong paraan niya? Hindi. Sigurado ka bang nandito siya? Batay sa pagsusuri ng katawan, kalahating oras na ang nakalipas. Ang taong iyon ay nakita sa venue. Ang konsepto ng disenyo ng bagong balina ay ganap na naiiba sa latent. At hindi rin magkatulad ang main program. Sa tingin ko, hindi lang iyon. Pakiramdam ko, ang main program ng bagong balina Ay mas mataas ng higit sa isang antas kaysa sa latent. hindi talaga kaya ng latent ito. Paano ito naging posible? Ito ay ang pinakabagong development. Imposible. Talagang ang nakuha ko ay ang pinakabagong development. Sinadya niya iyon. Ang proyektong ito ay sa aming kumpanya. Ay ginamitan ng pinakamaraming pagsisikap at pinakamalaking sinseridad. Sana ay makipag-partner sa amin. Press conference ng bagong balena. Press conference ng bagong balena. Bakit umalis? Pigilan siya. Pwede bang magsalita pa kayo? Tingnan kung may nakausap siyang iba. Ano po ang sagot ninyo sa tanong na ito? Terra, malaking balita ito. Binibini Lena, pakimagsalita po kayo. Binibini Lena. Paolo. Paolo, may alam ka ba? Dapat may alam ako. Hindi ka basta-basta nandito. Inaalala mo ba ako? Hindi mo ba gustong itanong sa akin? Kung ano ang dapat kong malaman, sasabihin ko sa iyo. Nakatanggap ako ng isang sulat. Anong sulat? Ibinigay ba ito ng isang tao sa iyo? Ngunit ang laman ng sulat ay medyo hindi ka panipaniwala. Sinabi nito na ang mundong ginagalawan natin ay isang nobela. At ikaw ay ang pangunahing babae ng nobelang ito. Nakapagmuling pagsilang na ako. Ano pa ba ang mas kakaiba kaysa dito? Ngunit kung ito ay mundo ng nobela, ano ang tungkol sa iba? Ano kaya ang mga papel nila? At ikaw? Ano kang karakter? Ikaw ang malaking kontrabida ng aklat na ito. Ako naman ang bida, syempre. Talaga? Baka hindi ka pamilyar sa mga ito, mga online na nobela o ano paman. Pero, sa karamihan ng mga nobela, sa huli, ang bida at ang pangunahing lalaki ay nagkakatuluyan. Paano naman ang muling pagsilang ko? Bahagi rin ba ito ng plano? Ngunit sa nakaraang buhay, ang proyektong balena ay ninakaw. Ang pangkat Reyes ay naharap sa isang hindi pa naganap na krisis. At sa buhay na ito, binago ko na ang landas.
Kaya ano ba talaga? Alin ang katotohanan? May iba pa bang sinabi ang sulat? Wala na. Salamat sa pagsasabi sa akin ng mga ito. May kailangan pa akong asikasuhin sa press conference. Mauuna na ako. Bea, kailan mo ba ako titigilan? Sa paggamit at pagtatapon? Anong ginagawa mo? Ito ang bayad. Sa pamamagitan pala ng ganitong paraan, nailigtas ang pangkat Reyes. Baka naman dati ninyo, ang package na pinadala ninyo sa kanya. Nagkaroon siya ng hinala. Bawat muling pagsilang, may kaunting pagbabago. Ngunit hindi ito makakaapekto sa huling resulta. Sa huli, ang dalawang suwail. Marami akong paraan. Lolo, hindi ko inaasahan na nakayanan mong manatiling mahinahon. Gumawa ka ng napakagandang plano. Papa, hindi mo alam kung gaano kagaling ang plano ni mahal ko. Tumaas ng ilang beses ang halaga ng kumpanya natin. Ganyan ba talaga kayo itinatago sa akin? Hindi naman. Kapag mas nagmamadali ka, saka sila maniniwala. Lumaki ka na talaga. Sa pag-iisip ng mga bagay mas marunong ka pa kaysa noong kabataan ni Papa. Pero hindi ko pa rin matukoy ang taong nakatarget sa pangkat Reyes. Si Lena Garcia ay kontrolado lang niya. Sino ang nag-utos sa iyo na gawin ang lahat ng ito? Hindi ko sasabihin sa iyo. Sabihin mo, kung dadalhin kita pabalik sa pamilya Garcia, paano ka haharapin ng pamilya Garcia? Para bigyan ng paliwanag ang pangkat Reyes. At itong taong nasa likod mo, protektahan ka pa ba niya? Pakawalan mo ako, sasabihin ko kung sino siya. Hindi mo rin alam kung sino siya. Hindi mo rin alam kung sino siya. Di ba? Pakawalan mo ako. Dalhin siya pa uwi. Ang pangalan niya ay M. Sinabi ko na sa iyo. Pakawalan mo ako. Sa loob ng maraming taon, wala pa akong narinig na may ganoong tao. Kaya sa tingin ko hindi ito ang tunay niyang pangalan. Ipaubaya mo ito kay Lolo. Kailangan ko siyang mahanap. Oy. May bagong investor na nakipag-ugnayan sa amin. Ito ang aming ikalawang henerasyong plano sa pananaliksik at pagpapaunlad. Naniniwala ako na nitong mga nakaraang araw ay sunod-sunod nang nakatanggap kayo ng maraming investment offers. Naniniwala ako na sa kasalukuyang kakayahan ng pangkat Reyes, kahit hindi kayo makipagtulungan sa amin, kayang mag-develop ng mag-isa ng second generation update. Ang proyektong ito namin, marami pang kailangang pagbutihin. Ito ang aming katapatan. Joint Research at Development. Tama, ang aming kumpanya ay handang magbigay ng kalahati ng pondo at magbibigay din ng isang profesional na foreign research team para tulungan kayo sa technical challenges. Ang tanging kondisyon ay pagkatapos ng matagumpay na research, ang aming kumpanya ang mauunang may karapatang gumamit. Ang kondisyong ito ay napakakaakit-akit. Sinabi ko na may dala kaming katapatan. Siyempre, dahil may sapat din kayong kakayahan. Magandang partnership. Magandang partnership. Ate Bea, ang kondisyong inalok ni Ginoong Joaquin ay ang pinakamahusay sa ngayon. Pakiramdam ko, ang taong ito ay parang hindi totoo sa akin. Hindi totoo. Baka masyadong mayaman. Siguro. Binibini Bea. Malapit na ang oras ng tanghalian. Hindi ko alam kung may karangalan ako. Naanyayahan kayo at ang inyong assistant sa tanghalian. Siyempre. Dito po.
Parang may nakatingin sa akin. Paolo, anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Huwag kang tumingin sa iba. Anong kabaliwan to sa kalaliman ng gabi? Ako lang ba ang tingnan mo? Sinundan mo ako. Paolo, lumampas ka na sa hangganan. May mali sa relasyon natin. Mali? Paolo, ngayong nakabalik ka na sa pamilya Santos, mas gaganda na ang lahat. Anong gusto mong sabihin? Kailangan kong maging malinaw. Ang hindi tamang relasyon natin, dapat na itong matapos. Maghiwalay na tayo at mag-move on. Si. Ang hindi tamang relasyon natin, dapat matapos na. Sir David. Binibini Bea. Sir Joaquin, maligayang pagdating. Natutuwa akong makipagtulungan sa pangkat Reyes. Sir David. Ito si. Paolo Santos. Ikaw, iyong kamakailan lang sa pamilya Santos, pumalit bilang CEO, talagang bata at mahusay. Kung hindi dahil kay Binibini Bea, ay may kasunduang kasal kay binatang Daniel Fernandez. Gusto ko talagang umasa, ipakilala kayong dalawa. Siya nga pala. Ngayon, parang nandito rin ang mga miyembro ng pamilya Fernandez. Ginang Fernandez. Sir Joaquin, Sir David, at Binibini Bea. Ginang Fernandez, matagal na tayong hindi nagkita. Kailan ang magandang balita sa inyong dalawang pamilya? Bahala na ang mga bata dyan. Tayong mga nakatatanda ay hindi dapat magdesisyon. Oo nga, pero sa tingin ko, si Daniel at si Binibini Bea ay talagang bagay. Tama naman, pero sa palagay ko, si Daniel natin at si Binibini Bea ay bagay na bagay pa rin. Papapupunta ako sa banyo. Kakaiba. Wala naman akong ginawang masama. Bakit ako natatakot? Narinig ko na bumalik ka sa pamilya Santos. Magkakilala sila. Ngayon mo lang naalala ang iyong pamangkin, tita. Huwag mo akong tawaging, tita. Ngayon, tinawag kita para sabihin sa iyo, si Bea ang pakakasalan ni Daniel. Huwag kang lalapit sa kanya. Kung kanino ako lalapit, ako ang may desisyon. Ang Ginang Fernandez ay walang karapatang mag-utos sa akin. Kapatid mo siya. Sabihin niya sa akin ng personal. Tulad ng iyong ama, pareho kayong masama. Dapat noon, kasama mo siyang nasunog. Magkapatid pala sina Paolo at Daniel. Kaya noon, siya ay sunod-sunod na itinakwil ng pamilya Fernandez at pamilya Santos. Binibini Bea. Guro Irene de la Cruz. Napakaswerte ko. Ang bilis, nakilala kita agad. Ang bida ng aking painting. Guro Irene de la Cruz. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Mga 10 taon na ang nakalipas. Nakita ko kayo ni Ginoong Paulo. Noong panahong iyon, sa eskinita, napakaganda ng eksenang iyon para sa akin. Kaya ipininta ko ito. 2 buwan na ang nakalipas. Pinuntahan ako ni Ginoong Paulo. Hiniling niyang ibenta ko sa kanya ang painting. Ang ibig mong sabihin, ang pangunahing aktor at aktres sa painting? Ako at si Paulo. Siyempre. Hindi ako pwedeng matagal sa labas ngayon. Alam ko. Ibibigay ko lang ang regalo at aalis na ako. Ito ang painting ni Guro Irene de la Cruz. Alam kong lagi mong gustong-gusto ang kanyang mga painting. Ang tawag sa painting na ito ay pagtubos. Parang nakita ko na ang eksenang ito sa isang lugar, kaya pala pamilyar ito sa akin. Noon, sinabi ni Ginoong Paulo na ibibigay niya ang painting na ito sa kanyang tagapagligtas. Sabi niya, siya ang nagbigay sa kanya ng dahilan para mabuhay sa mundong ito. Mahal pala talaga ako ni Paolo.
Bakit ka nagtatago dito? Ako, Ganyan mo ba ako gusto? Mahilig ka sa naglalaro sa'yo, nang aapi sa katawan mo? bakit mo naman itinatanong yan? Gusto ko lang itanong. Sasagutin mo ba ako? Sinabi mo nang tapos na tayo. Nagmamaktol ka ba sa akin? Alam mo naman. Sinasabi kong tapusin ang hindi normal na relasyon. Hindi ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magsimula ng normal na panibago. Kung ayaw mo, edi wag na lang. Ate Bea, gusto ko naman. Matagal na, gusto ka na, ikaw lang. Kaya ngayon, bagong paraan ba ito para lokohin ako, o naawa ka sa akin? Kahit na ano, ako lang ang iyong laruan. Wala ka ng ibang hahanapin. Ang sakit eh. Gusto ko ang mga marka mo na iniwan mo sa akin. Basta't gusto mo ako, may saysay yun. Basta't ako lang ang nakakakuha ng pagmamahal mo. Sapat na yun, Ate Bea. Magaling akong gamitin. Matutulungan kitang i-upgrade ang pangunahing teknolohiya ng kumpanya ninyo. At marami pa. Ate Bea, bakit biglang namula ang mukha mo? Medyo mainit. Ako rin. Mahal ko, bakit bukas pa ang pinto sa labas? Kahit na secure ang village na ito, hindi ka dapat naging pabaya. God, B. Bea, Nandito pa si Papa, manahimik ka. Bea, pwede mo bang subukan na mahalin ako ng konti? Hindi kasing dami ng pagmamahal ko sa'yo, kailangan mo lang araw-araw na mamiss ako ng konti, at maging masaya ka ng konti, kapag naisip mo ako. Mahal ko, nandyan ka ba? Mahal ko. Mahal ko, Papa, bakit hindi ka pa natutulog? Parang may narinig akong boses ng kausap mo. Papa, kadigising ko lang. Matulog ka na. Tito David, baka hindi maganda ang pagkikita natin ngayon, sana sa susunod ay sa formal na okasyon. Paulo Santos at Bea Reyes, nagkita na naman ng lihim. Oo, silang dalawa. Nakita pa ng ama ni Binibini Bea. Hindi naman sila ang itinakdang magkapares. Nagkakatagpo pa rin dahil sa atraksyon. Paulit-ulit na nauulit. Bakit kaya? Sa tingin ninyo? Magsalita kayo. Maaring, pareho silang may sakit sa pag-iisip. Ang sinabi mo ay may punto rin. Kahit na ganoon, dapat silang magkahiwalay. Ano sa tingin ninyo ang dapat gawin? Patayin na lang sila. Kung gagana iyon, ginawa ko na sana noon pa. Gayunpaman, kailangan nang gumawa ng matinding hakbang para mapagsama ang itinakdang magkapares. Tayo ang pinakaunang dumating. Ang tagal naman nilang dumating. Kami ni Trina ay nasa bar. Magse-celebrate ng kaarawan ni Guan mamayang gabi. Mauna na akong umorder ng inumin. Tandaan mong kulitin sila. Sige. May nakita ka bang kamakailan na babaeng kasing tangkad nito? Siya iyon. Ang taong nagkidnap sa akin papuntang Hilagang Isla noong nakaraang buhay. May nakita ka bang kamakailan? Isang batang babae na ganito kataas. Siya, ang taong nagtali sa akin papuntang Hilagang Myanmar sa nakaraang buhay. Huwag tayong mag-iwalay dito.
Natagpuan niya ako. Hindi ako maaaring mabuwal dito. Hindi nila nakita. Wala din dito. Ano ang gagawin natin? Tara. Bea, ako si Paolo. Hindi ba masakit? Bea, ako si Paolo. Paolo. Ate Bea, gusto mo akong paglaruan? Oh, Kung gusto mo, huwag kang umiwas. Masosolve na ba ito ngayon? Okay lang. Pwede pang mas malakas. Gusto ko ang lahat ng gagawin mo sa akin. Malamang may sakit ako. Nagkaroon ako ng sakit na tinatawag na obsession kay Bea. Hindi ako nasisiyahan sa panandaliang kaligayahan. Gusto ko ng matagal na panahon kasama ka. Pag-ibig na hindi kailanman mamamatay. Magandang umaga, Ate Bea. Pagkatapos mong gamitin ang katawan ko, Ate Bea, iiwan mo na ako. wala naman. Oo, pinigilan mo ang sarili mo na kainin ako, o hindi mo pa rin ako iiwan. Paano ko naman iiwan ang isang katulad mo? Kagabi. Bakit ka dumating? Nag-text ako sa'yo para sunduin ka. Pero hindi ka nag-reply. Nag-alala ako, bakit bigla kang magka-attack? Naniniwala ka ba sa sinasabing mundo ng nobela sa liham na iyon? Ako ang bida. Mananatili ako sa'yo magpakailanman. Nanaginip ako dati. Sa panaginip, patuloy kitang inaapi. At pagkatapos mong bumalik sa pamilya Santos, ang pangkat Reyes ay laging nahihirapan. Sa huli, nalugi ang pangkat Reyes. At si Papa at si Lolo ay sunod-sunod na nagkaproblema. Kaya, pinaghihinalaan mo ako. Hindi mo gagawin. Pupunta sana ako para humiling na magpatawad ka. Sa pangkat Reyes, ngunit dinukot ako at dinala sa Hilagang Isla. Kagabi sa bar, nakita ko yung kumidnap sa akin. Kahit bangungot ito, wawasakin ko ito para sa'yo. Yung lalaking lumitaw sa bar, ang pangalan niya ay Mang Tonyo. Peke ang kanyang kasalukuyang identity. Pinaghihinalaan ko siya. Ilegal na imigrante. Nagpalit ng ilang beses ng identity ang taong ito, ang mga taong nakakita sa kanya.
May nagsabi na siya ay isang enforcer. May nagsabi naman na siya ay isang tambay. Mas mahalaga, siya at yung lalaking nakakap dati ay tugma ang pangangatawan at mukha. Ito ang kanyang tunay na anyo. Siya ang lumitaw sa venue noong araw na iyon. Ang taong gusto niyang protektahan ay ang hinahanap natin. Pero napanood ko lahat ng CCTV noong araw na iyon. Wala siyang kasama. Kung madali lang itong malaman, hindi na sila magtatago ng ganito katagal. Pero mahahanap ko siya. Sino mang nagtatangkang saktan si Bea, hindi ko sila tatantanan. Pasensya na at pumunta ako ng hindi inaanyayahan. Pero tungkol ito kay Paulo, sa tingin ko, bilang kanyang tiya, kailangan ko talagang pumunta ng personal. Ginang Fernandez, kung may sasabihin kayo, magsalita na lang kayo ng diretsyo. Pumunta ako para kumbinsihin si Binibini Bea na iwan si Paulo. Dapat ko munang itanong, gaano ba talaga kakilala ni Binibini Bea, si Paulo? Sa tingin ko, mas kilala ko siya kaysa sa iyo. Hindi mo ba siya itinuturing na nakakatakot? Kinamumuhian ko ang biological na ama ni Paolo, at lalo ko pang kinamumuhian ang pamilya Santos. Dahil lubusan nilang winasak ang aking kapatid na babae. Si Paulo ay may dugo ng taong iyon, pareho sila sa kaibuturan ng kanilang pagkatao, matinding pag-aari at kontrol. Bea, ayoko talaga na maging katulad ka ng aking kapatid sa hinaharap. Ginang Fernandez, bakit dahil sa pagtrato ng ama, sa ina, ay madali ninyong huhusgahan ang isang bata? Baka hindi alam ni Binibini Bea na pagbalik ni Paulo sa pamilya Santos, pinatay niya ang lahat ng kamag-anak sa ibang sangay. Hindi siya nagpatawad kahit isa sa mga nagmaltrato sa kanya. Mas matindi pa ang kanyang paraan kaysa sa ama niya noon. Sa tingin ba ni Ginang Fernandez na dapat magpasalamat si Paulo sa mga nangaapi sa kanya? Sa tingin ko lang, lumampas na siya. Pamilya pa rin naman sila sa pamamagitan ng dugo. Totoo nga na kapag hindi sa sarili, hindi nararamdaman ang sakit. Noong 10 taong gulang si Paulo, pinalayas siya sa bahay. Nahaharap siya sa kahirapan sa labas. Ikaw bilang kanyang tunay na tiya, hindi ka ba nagbingi-bingihan? Ang ugnayan ng dugo. Kayo ba sa pamilya Fernandez ang gumawa nito bilang isang biro? Si Paulo ngayon ay hindi na ang dating Paulo. May nagmamahal na sa kanya. Ginang Fernandez, dahan-dahan sa pag-alis. Narinig mo lahat. Ano ang narinig mo? Ate Bea, mula ngayon, dapat mong alagaan ako. Paulo. Mula ngayon, ako na ang bahala sa'yo. At ako lang ang pwedeng mang-api sa'yo. Yung taong nakita mo sa bar, siya rin yung nagdala ng sulat sa akin dati. Sabi sa sulat, ikaw daw ang bida. Pero binalaan ka na lumayo sa akin. Lumayo ka kay Paulo. Huwag mo na siyang ikausapin o makasama kailanman. Kung magagawa mo iyan, ang utang sa akin ni Paulo ay kakalimutan ko na. Mukhang ang laging ginagawa ng taong iyon ay tungkol sa paghihiwalay sa amin ni Paulo. Ginoong Daniel, Sir Joaquin, ikinagagalak kong naaalala mo pa ako, Ginoong Daniel. may kailangan ka ba? Wala kang dapat ikabahala, Ginoong Daniel. Noong una, Ginoong Daniel, nailigtas mo ang nobya at ang iyong kapatid. Parang utang mo pa sa akin iyon. Sa mahigpit na pagsasabi, kaibigan mo ako, isang tao lang na hindi kayang tiisin na apihin ang tunay na pag-ibig. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Isang pasyenteng may sakit sa pag-iisip tulad ng iyong ama, isang bomba na handang sumabog anumang oras. Inagaw ang nobya na itinakda para sa iyo mula pagkabata. Pwede mo bang tanggapin? Matutulungan kitang mabawi ang babaeng para sa iyo. Sinasabi mong tutulungan mo akong mabawi si Bea? Tama.
Kahit anong halaga, sa anumang paraan, may sapat akong puhunan. Kung si Paulo ay mawawala sa pamilya Santos at sa pagitan ninyo, sapat na. Ano sa palagay mo? Bakit? Sasabihin ko sa iyo ng totoo. Galit ako kay Paulo. Iyan ang dahilan kung bakit kita tinutulungan. Pag-iisipan ko. Ang nangyari noong nakaraan. Salamat. Bakit ka nagpapakumbaba? Ikaw ang nobye ko, hindi ba? Hindi ko alam kung si Ate Bea. Magugustuhan ba niya ang sorpresa ko? Paano niya magugustuhan ang isang madilim at hamak na kontrabida? Sila ang tunay na pangunahing aktor at aktres. Malalaman niya ang katotohanan. At ikaw, magnanakaw, dapat kang mapunta sa impyerno. Chairman Reyes, si Daniel ay anak ng ate ko. Pinalaki sa pamilya Fernandez at binigyan ng magandang edukasyon. Siya at si Bea ay nakatakdang magpakasal mula pagkabata. Ngayon pareho na silang nasa tamang edad. Panahon na para ipakasal sila. Lumaki na ang mga bata. May sarili na silang isip. Tayong mga nakatatanda ay pumipintas sa mga bata, nakakainis lang. Si Bea ay bata pa at hindi talaga nauunawaan. Pero ikaw ang nakasaksi noong panahon na iyon. Paano mo masasabi ang mga ganyang salita? Ang aming Bea ay bata pa, ngunit mas matalino pa sa akin at sa kanyang tatay. Ang bagay na ito ay dapat si Bea ang magpasya. Wala kang saysay sa akin. Pero kayo ang tunay niyang lolo. Ikaw naman ang tunay na tita ni Paulo. Masyado kang nagtatangi. Si Paulo ay hindi talaga pamangkin ko. Baliw siya. Baliw. Ang kanyang pag-uugali ngayon ay halos katulad na ng kanyang ama noon. Ang inyong pamilya Reyes ay hindi natatakot na maulit ang trahedya? Baliw. Okay lang, mahal kita. Kahit anong klaseng tao ka, gusto pa rin kita. Lolo, Ginang Fernandez, ipapakilala ko sa inyo. Siya ang nobyo ko. At magiging kasama ko sa hinaharap, Paulo Santos. Sa totoo lang, ang taong iyon ay para sa iyo at kay Paolo. Basta bigyan mo ako ng konting oras. Matutulungan kita. Ang puso ni Paulo ay maliit. Sapat lang para sa akin. Ayokong malungkot siya. Pero, ang swerte ng batang iyon. Si Bea ay aking pinakamamahal. Hanggang sa huling sandali. Bakit? Bakit sila gumawa ng maraming bagay? Pero gusto pa rin nilang magkasama kahit ano? Anong nangyari? Hindi ko alam kung bakit. Biglang nanakit ang dibdib ko. Uy, kamag-anak ba ni Ginoong David Reyes? Na-aksidente siya ng malubha. Nasa First People's Hospital siya ngayon. Ano? Paano nangyari ito? Imposible. Paano nangyari kay Papa? Hindi ba sinabi ko na sa kanya na huwag munang magmaneho sa mga oras na ito? Talagang nakikinig si Sir David sa inyo. Hindi kami nagmamaneho, ni hindi nga kami sumakay ng sasakyan. Naglalakad lang kami sa tabi ng kalsada. Nang may aksidenteng maraming sasakyan ang nasangkot, buti na lang at na-rescue agad. Wala na siya sa panganib. Pumunta muna ako para magbayad ng bill. Hindi ba iniiwasan ko na? Bakit nagkataon pa na nangyari ito? Tiyak na siya iyon. Ang bagay na ito siguradong may kinalaman siya. Huwag kang matakot, Bea. Nandito ako. Tutulungan kitang mahuli siya. Gagawin ko siyang magbayad ng nararapat. Kahit anong gawin ko pakiramdam ko, may isang pares ng mga mata na nakatingin sa amin mula sa likuran na tumutugon sa mga pagbabagong ginagawa namin. Hindi na ako makapaghintay. Andito na.
Ua. Si. Ang galing talaga. May silbi ba talaga ito? Kung ang layunin niya ay paghiwalayin tayo, mas magiging close tayo. Mas mawawalan siya ng pasensya. Pinaghihinalaan ko. Ginagamit mo ito para sa sarili mo. Totoo ang mangakit ng kalaban. Gusto kong makipag-PDA kay Ate Bea sa publiko. Totoo rin iyon. Hindi sigurado kung lilitaw siya ngayon, pero basta't madalas tayong lumitaw sa mga pampublikong lugar, batay sa kanyang mga ginawa dati. Tiyak na hindi siya magpipigil. Susunod ay ang oras para sa Lucky Audience Experience. Tara, Itong Binibini, umakyat po sa entablado. Pakiusap. Binibini, pumunta po kayo sa entablado. Kung gusto mong Binibini Bea, nagkita na naman tayo. Ikaw pala. Anong gusto mong gawin? Hindi ka nakinig sa payo ko. Kaya kinailangan kitang ipatawag. Kung gusto mong maniwala ako sa'yo, kailangan mong magpakita ng kaunting sinseridad. Ikaw. Anong gusto mong gawin? Hindi ka nakinig sa payo ko. Kaya napilitan akong dalhin ka rito. Para maniwala ako sa'yo, kailangan mong magpakita ng konting sinseridad. Kung kahit sino, sa harap ko lang, magsasabi ng mga salitang gusto kong marinig, madali ba akong lokohin? Ano ang gagawin mo para maniwala ako? Depende iyan kung ano ang kaya mong ibigay. Kung sasabihin ko sa'yo na kung magpapatuloy ka kay Paulo, ang pangkat Reyes ay bibilhin ng pangkat Santos at iiwan ka ng iyong pamilya, itutuloy mo pa ba? Iyon ang nangyari sa nakaraang buhay. Kaya ang mga pangyayaring iyon, ginawa niya lahat. Kung hindi ako makakasama niya, sino dapat ang kasama ko? Ang nobyo mo, si Daniel. Siya ang para sa'yo. Alam niya pa si Daniel. Pero ang katotohanang may kasunduan ang dalawang pamilya, hindi ito inanunsyo sa publiko. Ilang tao lang ang may alam. Sino ba talaga siya? Kung makakasama ko siya, maiiwasan ba ng pamilya Reyes ang lahat ng sinabi mo? Oo naman. Kaya mo bang panindigan? Paninindigan ko. Magandang samahan. Maaari ba talaga kitang pagkatiwalaan? Sa mundong ito, ako lang ang tunay na makakatulong sa iyo. Sir Joaquin, ikaw nga. Matalino ka. Alam mo kung paano mag-set up ng mga plano ng paulit-ulit. Ngunit hindi ka, kailanman, nagtagumpay. Anong ibig sabihin ng hindi kailanman nagtagumpay? Sa nakaraang buhay ko, hindi ako gumawa ng anumang pagtatangka. May nakaraan pa bang hindi ko alam? Nagtataka ka, di ba? Ang mukha mong ganyan, hindi ako nagsasawang makita. Mahal at galit. Kahit na mas maaga ito kaysa dati, sobrang pasuwayin mo. Kailangan kong isulong ang aking plano upang ipadala ka sa lugar na iyon upang matuto kang sumunod. Ha? Dahil alam mong kami ay paulit-ulit kang nag-aayos, bakit hindi mo naisip na ang gabing ito ay isa ring trato, na alis na namin ang mga tao mo sa labas? Kaya mong alisin ang mga tao sa labas. Pero bakit hindi mo napansin na ang kwartong ito ay puno ng bomba? Pwede ko kayong bigyan ng huling pagkakataon. Pumili ng isa sa dalawa. Kayo,
Sino ang pipiliin ninyong mabuhay? Kahit gaano kalalim ang pag-ibig, sa harap ng pagkatao, pipiliin pa rin ang makakabuti sa sarili. May 30 segundo kayo para mag-isip. Kung maubos ang oras, pareho kayong mamamatay dito. Wala kaming pipiliin. Ang makasama si Ate Bea hanggang kamatayan ay isa ring uri ng pagkakumpleto. Kahit anong gawin ko, parang may mata na nakatingin sa akin mula sa likod. Tumutugon sa mga pagbabagong ginagawa natin. Hindi na ako makapaghintay. May plano ako. Pero ang taong ito ay mapanlin lang. Baka mahalata niya. Hayaan mo siyang mahalata. Alam niyang gusto natin siyang ilabas. Siya ay napakapalalo, hindi siya magtatago. Sa halip, gagamit siya ng kontra-estratehiya. Tapos, tatayo siya ng mayabang at ipagmamalaki na alam niya ang plano mo. Sa ganun, malalaman natin kung sino siya. Habang hindi tayo naghihiwalay, mas mag-aalala siya para masubukan ang tunay niyang hangarin. Mas gusto ninyong mamatay na lang kesa umalis dito? Kailangan ng i-restart. Mukhang nanalo tayo sa taya. Bukod sa pagpapalayo sa atin at pagpapasama sa iyo kay Daniel, hindi niya tayo pwedeng patayin. Kung ang misyon ko ay kayong dalawa ang magsama, sa unang buhay ko, natapos ko na sana ito. Misyon. Ako ay isang estratehista. Dati akong ordinaryo, ngunit tahimik at masaya. Dahil lang sa isang komento? Napadpad ako sa mundong ito ng libro. Dapat magsama ang pangunahing aktor at aktres para matapos ang misyon. Pangunahing aktor at aktres. Kami iyon. Pero ikaw, malaking kontrabida, ay patuloy na ginugulo ang pangunahing aktres. Pinapahanga mo siya sa iyo. 12-12 beses akong 12-12 beses. Hindi ko natapos ang misyon ko. Pangunahing aktor. O, ang mahalin mo ay siyang pangunahing aktor. Niloloko mo ako. Asawa ko, mali ako. Tumahimik ka. Pinapansin mo ba ako? Kung mabibigo na naman itong buhay, sabay na tayong mamamatay. Pagsabog. Narinig ko ang pagsabog, bigla akong bumalik. Kailan? Tumahimik kayo. Mananalo ako. Buti na lang may underground passage ang kwarto. Sa wakas, natapos na ang bangungot. Dia. Ikaw ay nakatanim ng malalim sa aking laman at hininga. Tanging pag-ibig ang nagdidilig, kaya ako totoong nabubuhay.